Sumisikat na ang araw nang makabalik ng Pampang si Felix. Dala-dala ang kanyang mga nahuling isda. Marami nang nag-aabang na nais na bumili ng kanyang mga paninda na sumalubong sa kanya nang makarating siya sa tabi ng dalampasigan. Inalalayan niya ang kanyang mga mamimili at inayaan sila na bilhin na ang kanyang paninda. Patay tayo nito, bulong ni Felix sa kanyang sarili nang maalala na may order pala si Aling Alisa na ilang kilong isda. Pagtingin niya sa kanyang bangka, ay kakaunti na lamang ang natirang isda. Iniisip niya kung papaano niyang sasabihin sa kanyang mga suki na kulang ang kanyang may di-deliver ni isda. Napapuntong hininga na lamang si Felix at sinimulan ng ilagay sa mga balde-balde ang mga natirang isda. At kakausapin na lamang niya ang kanyang mga suki. Nababawi na lamang siya sa susunod, sapagkat naubos na sa tabi pa lamang ng dalampasigan ang kanyang mga panindang isda, bago pa man siya makarating sa palengke. "Wala ka na bang isda na natira dyan, Felix?" tanong ni Aling Alisa, isa sa mga suki ni Felix, na bumibili sa kanya ng maramihan na bulto-bultong isda. Kasalukuyang nasa palengke na si Felix at nagdi-deliver ng mga isda na order sa kanya. Tanging kay Aling Alisa lamang nagkulang ang order na naibigay niya. Nahihiya man siyang ibigay ang kulang, ngunit binigay niya pa rin ito dahil alam niyang walang maititinda si Aling Alisa kapag hindi niya ito dineliveran. "Wala na pong natira eh. Naubos na po kasi ang mga paninda ko kaninang madaling araw bago pa man po ako makapag-deliver dito sa palengke," pagpapaliwanag ni Felix. Wala nang nagawa si Aling Alisa at ngumiti na lamang kay Felix dahil alam niyang wala na rin namang magbabago dahil ubos na ang mga paninda na isda. Tinapos na lamang ni Felix ang kanyang pagde-deliver ng mga isda at dumiretso na siya sa pangkat. Balak niya sanang lumaot muli upang magkaroon na rin siya ng kanyang dagdag kita dahil kinulang pa ang kanyang kita ngayong araw. Habang nag-aayos ng bangka si Felix, ay dumating itong si Aaron, ang dati niyang kaibigan. Agad na itinumba ng binata ang gamit ni Felix para sa pangingisda. "Ano ba naman to? Hanggang ngayon ay bulok pa rin ang mga gamit mo. Wala ka bang pambili ng bago, ha?" Insulto ni Aaron sa binata. Lagi na lamang ganoon ang trato sa kanya ni Aaron. Kung hindi nito sisirain ang mga gamit niya, ay insultuhin naman niya si Felix. Wala nang nagawa pa si Felix sa pagtrato sa kanya ni Aaron. Dahil may pera si Aaron at alam ni Felix sa kanyang sarili na isang maling galaw lang niya ay pwede siya nitong ipakulong. "Aaron, huwag ka naman ganyan sa akin," pagmamakaawa ni Felix sa dating kaibigan, sapagkat ang mga naredy niyang mga gamit niya para mamaya sa paglaot niya ay sinira nitong si Aaron. Ayaw nang ulitin ni Felix ang lahat dahil sayang lamang ang kanyang oras kung uuwi pa siya sa kanilang bahay para lamang kumuha ng mga gamit na kailangan niyang gamitin para sa kanyang pangingista. "Kung hindi sana bulok tong mga gamit mo, edi sana hindi ko na sinisira. Dapat lang naman nasirain na ang lahat ng ito para mapalitan mo na. Paano mo natitiis na gumamit ng mga bulok na bagay, ha?" Nakangising tanong ni Aaron at sinipa ang bangka niya. Hinayaan na lamang ni Felix na sirain ni Aaron ang kanyang lambat dahil ayaw na rin niyang makipagtalo pa kasi wala rin naman itong pupuntahan. Kaya pinagmasdan na lamang ni Felix habang sinisira ni Aaron ang kanyang lambat na ginagamit niya sa panghuli ng isda. Balak na lamang niyang kumuha ng bagong lambat pag alis ni Aaron para hindi na nito masira pa ang bagong lambat na kukunin niya. Dahil sigurado siya na once na makita ni Aaron na may bago siyang lambat, ay tsak nasisirain na naman ito. "Pweh, isama kayo ng bulok mong mga gamit," sabi pa ni Aaron at tinuraan ang sirang lambat. Pinagmasdan na lamang ni Felix ang mga sira-sirang lambat. Panglima na lambat niya na iyon ngayong linggo. Dahil kapag walang magawa itong si Aaron, halos araw-araw ito na nasa tabi ng dalampasigan at naghahanap ng kanyang pagtitripan. Isa si Felix sa kasamaang palad na napagdidiskitahan niya, ngunit wala nang bago roon kay Felix dahil nasanay na rin siya rito. Nanghihinayang lamang siya sa mga nasisira na lambat na pupwede pa sana niyang magamit kung hindi lamang sinisira nitong si Aaron. "Bakit mo siya hinayang sirain ang lambat mo?" tanong ng isa sa kapwa niya mangingisda. Pinaliwanag ni Felix na hindi na dapat patulan pa si Aaron dahil wala namang magandang mangyayari kung papatulan pa nila ang binata. Lalo na at kapag pinatulan pa nila si Aaron,
ay tiyak na mas lalo pang lalala ang gulo at hindi nila magugustuhan ng pwedeng mangyari sa kanila ni Aaron. Ngunit kahit anong pagpapaliwanag ni Felix, ay hindi siya maintindihan ng kapwa niya mangingisda dahil sa araw-araw na ginagawa sa kanila yon ni Aaron. Sawang-sawa na sila na hindi siya dahil hanap buhay na nila ang naapektuhan. Ang opinyon ng mga mangingisda ay nahati sa dalawang panig at nais ipaintindi ni Felix sa kanila na walang magandang mangyayari dahil kapag pinatulan nila si Aaron ay panigurado si Felix na lalaki lamang ang gulo at maaaring mas malala pa ang gawin ni Aaron sa kanila kapag pinatulan nila ito. Pinaglalaban ng ibang mangingisda na kapag hindi nila pinigilan si Aaron ay hindi siya titigil. Sisirain lang niya ang mga lambat nila at kapag hindi na siya satisfied sa paninira ng mga lambat, maaaring baka pati ang pangka nila ay sirain din ni Aaron. At kapag sinimulan na nitong sirain ang kanilang mga pangka, ay tiyak na mas mahihirapan sila sa pangingisda at mahihirapan na rin silang pigilan ito. Dahil ngayon pa nga lamang na maliit ang kanyang perwisyo na nagagawa sa kanila, ay wala na silang lakas ng loob na pigilan siya. Kaya nais na sana ng mga mangingisda na magtulungan sila upang pigilan si Aaron. Ngunit walang kahit ni isa sa kanila ang merong may lakas ng loob na sumama sa mga mangingisda sa ideya na pigilan si Aaron. Dahil halos lahat sila ay natatakot sa pwede nitong gawin. At ayaw nilang madamay sa maaari niyang gawin. Ayaw na nilang lumala pa ang sitwasyon at hindi na nais pang patulan si Aaron dahil alam nilang marami siyang pera at maraming pwedeng gawin. Hinayaan na lamang ni Felix na mag-usap-usap ang mga kapwa niya mangingisda at umuwi upang magpahinga. Ayaw niya nang sumali pa sa usapan nila at magpapahinga na lamang siya sa kanyang bahay. Hindi na rin siya tumuloy pa na mangisda dahil nawala na siya ng gana. Kinaumagahan ay napansin ni Felix na naroon na naman si Aaron at meron siyang bagong mangingisda na pinagtitripan. Pinagbasdan ni Felix mula sa malayo ang ginagawa ni Aaron at ang bangka ng kapwa niya mangingisda ay mukhang sinisira nito. Nais man niyang tumulong pero hindi niya na nais pa na mangialam dahil baka pati ang kanyang bangka na ginagamit ay madamay sa paninira nito. Hindi niya na naisin na makita ang kanyang bangka na masira dahil ito na lamang ang nag-iisang pangkabuhayan niya. Kapag nasira ang kanyang bangka, ay hindi niya alam kung saan siya pupulutin. Nang makaalis na si Aaron ay nilapitan ni Felix ang mangingisda na kinawawa kanina ni Aaron upang tingnan kung ano ang ginawa sa kanya ng binata. Okay ka lang ba? Tanong ni Felix nang makita ang damage ng bangka ng kapwa niya mangingisda. Hindi, sinira ni Aaron ang bangka ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ngayon. Ito na nga ba ang kinakatakot ko eh. Wika ni Ador na kapwa niya mangingisda. Nakaramdam naman ng awa si Felix nang makita ang sinapit ni Ador. Hindi niya alam kung paano siya tutulong dahil pati siya ay walang pera. Napabuntong hininga na lamang si Felix at tinignan ang damage ng bangka. Meron akong mga sobra na kahoy sa bahay. Baka pwede mong gamitin yon pangtapal rito sa sinira ni Aaron. Bakit ba kasi lagi na lamang niya tayong pinagdidiskitahan? Di ba siya pwedeng mag-trip doon sa mga kapwa niya mahiyaman? Lagi na lang siya ritong gumagawa ng gulo. Nga natin siya pinapatulan, di ba? Pero ayaw pa rin niya tayong tigilan. Mas lalo na siyang lumala. Ano ba kasing gusto niyang iparating sa atin? Halos may iyak-iyak na tanong ni Mang Ador habang tinitignan ang kanyang nasira na bangka. Pinagbasdan ni Felix si Mang Ador at alam niya sa kanyang sarili na kapag wala pa silang gagawin, ay ganoon rin ang mangyayari sa kanyang bangka. Ayaw man niya ng gulo, pero alam niya sa kanyang sarili na kapag hindi pa nila pinigilan si Aaron, ay mas lalo lang siyang lalala. Kaya naisip niya na habang mas maaga pa, ay dapat na itong pigilan. Sa tingin ko, dapat na natin siyang pigilan. Lakas loob na saad ni Felix. Sumang-ayon naman sa kanya si Mang Ador dahil pagod na rin ito na pagbigyan si Aaron at hayaan sa lahat ng pinagagagawa sa kanya. Nagpatawag ng meeting si Felix sa mga kapwa niya mangingisda upang pag-usapan nila ang mga pinagagagawa ni Aaron sa kanila. Napagdesisyon na nilang lahat na kapag dumating si Aaron ay pipigilan nila ito sa mga pinagagagawa nito sa kanila, lalo na sa mga gamit nila sa pangingisda. Hindi na muli nilang hahayaan si Aaron na sirain ng kahit ano pamang bagay para makatulong sa kanilang hanap buhay. Nag-usap silang lahat na kahit anong mangyari ay sama-sama silang pipigilan ng baliw na si Aaron. Hindi na nila muling hahayaan na hapin sila ng binata. Tulong-tulong silang ipinagtapuyan siya papalayo sa kanilang dalampasigan
upang hindi na muli siyang makapanggulo pa sa kanilang lugar. Masaya si Felix nang makita ang pagkakaisa nilang lahat upang pigilan si Aaron sa patuloy na pagsira sa kanilang hanap buhay. Ang nais na lamang nila ngayon ay tuluyan ng mapatigil si Aaron sa kanyang mga pinagkagagawa upang hindi na nila kailangang ma-stress pa sa kakaisip kung ano ang maaari na susunod na gawin to. Kinaumagahan ay sama-sama ang mga mangingisda. Hinihintay kung pupunta ba si Aaron dahil kapag may sinira siyang gamit ay sama-sama silang pipigilan siya upang hindi na siya makasira pa ng ibang gamit. Hanggang sa maya-maya, Aaron, tigilan mo na yan! Suway ni Mang Ador sa kanya nang makita nila na sinisira na naman niya ang isa sa mga lambat ng kapwa nila mga isda. Tumingin si Aaron at nakita na sama-sama silang lahat. Bakit nandito kayong lahat ha? Nandito kami para pigilan ka sa mga gagawin mo. Hindi na namin hahayaan na sirahin mo pa ang mga gamit namin panghanap buhay. Baka nakakalimutan nyo na may pera ako at pwede ko kayong ipakulong lahat. Naglakas loob na pumunta sa harapan si Felix at sinabi, sige gawin mo. Ay lang naman ang lagi mong panakot sa amin, hindi ba? Yung ipapakulong mo kami? Pas ngayon, hindi na kami natatakot. Alam namin na wala kaming ginagawang masama. Kaya bakit kami makukulong? Kung may makukulong man, ikaw yon. Kasi sinira mo ang mga gamit sa pangingisda namin. Kaya kung ako sa'yo, ay aalis na lang ako ngayon din. Dahil baka kung ano pa ang magawa namin. At isa pa, ay tatawag talaga kami ng pulis. Masamang tumingin si Aaron sa kanilang lahat. Dahil hindi niya inakala na magkakaroon sila ng lakas na loob na lumaban sa kanya. Pero hindi niya hayaan na magtagumpay sila. Papalampasin niya lang ito ngayon, pero ipinapangako niya sa kanyang sarili na babalikan niya silang lahat. Hindi pa tayo tapos. Babalik ako dito, Felix. Papakita ko sa inyong lahat kung sinong kinakalaban niyo. Akala niyo natatakot ako sa inyo ha? Pwes hindi ako natatakot sa inyo. Babalik ako at ipapakita ko sa inyo na mali kayo ng binangga. Babala ni Aaron sa kanila bago siya tuluyan na umalis. Hindi kami natatakot sa iyo! Sigaw ng mga mangingisda. Sobrang tuwa nila na napaalis nila si Aaron nang walang naging problema. Ang iba naman sa kanila ay nag-iisip kung talagang may papakulong sila ni Aaron dahil sa kanilang ginawa sa kanya. Pero nag-usap-usap sila at as long as na wala silang ginagawang masama ay wala silang dapat may katakot dahil tama lang naman ang ginawa nilang pagpapaalis dito. Matapos ang insidente na iyon, ay nilapitan ni Ador si Felix. Dahil sa kanya, nagkaroon ng lakas ng loob ang lahat ng mangingisda na labanan itong si Aaron. Noong una man ay naging duwag si Felix, pero kinuha niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob upang bigyan ng lakas ng loob ang kapwa nila mangingisda. Dahil alam nila na kapag walang naglakas ng loob na pigilan itong si Aaron, ay palagi na lamang niyang sisirain ang mga ginagamit nila sa kanilang paghahanap buhay. Kaya laking pasasalamat ni Mang Ador kay Felix dahil sa kanyang ginawa at sa nangyaring pagkakaisa para pigilan itong si Aaron. Nagpasalamat si Mang Ador kay Felix pero sambit ni Felix ay wala lamang iyon dahil alam ni Felix na iyon ang mabuting gawin at tama lang ang ginawa niya. Sa mga sumunod na araw, nakita ni Felix na hindi pa rin tumitigil si Aaron sa paninira ng kanilang mga gamit. Kaya kahit mag-isa siya, ay naglakas loob siya na pagsabihan ito. Aaron, hindi ka pa talaga titigil kakasira ng mga gamit namin, ha? Galit na wika ni Felix sa kanya nang makita ang mga sira na bagong lambat. Tinigilan ni Aaron ang kanyang ginagawa at tinignan ng masama si Felix. Bakit ako titigil? Kung sobrang saya sa pakiramdam na makita ang mga sinisirang gamit nyo. Saka deserve nyo naman ang lahat ng yan kasi mga hampas lupa naman kayo. Kahit anong gawin nyo, hindi kayo aangat sa buhay gaya ko. Kung ayaw mo kaming makitang maging successful gaya mo, sana hindi mo nalang gawin to. Oo, nakaalis ka na sa ganitong pamumuhay at hindi mo na kailangang mangisda gaya ng dati. Pero hindi mo naman kailangan na perwisyoin kami kasi wala naman kaming ginawang masama sa'yo para gawin mo sa amin to. Sad ni Felix dahil wala siyang maisip na rason kung bakit patuloy pa rin sinisira ni Aaron ang mga gamit nila sa pangingisda. Nais lamang malaman ni Felix ang rason kung bakit ito ginagawa ni Aaron sa kanila. Kasi wala naman siyang maisip na dahilan o wala naman silang ginawa sa kanya upang gawin niya ito sa kanila. Tila ba ayaw lang nitong malamang siya ng mga mangingisda kahit na mas maganda naman ang takbo ng buhay niya kaysa sa kanila. Wala kang pakialam! Sigaw ni Aaron. Patuloy pa ang pag-uusap ng dalawa
hanggang sa nainis na si Aaron at kusa na lamang umalis. Hindi na nais pa ni Felix na gumawa ng gulo. Pero wala siyang nagawa dahil alam niya na kahit anong gawin at sabihin niya sa binata ay hindi naman ito makikinig sa kanya. Sa mga sumunod na araw ay may nakausap si Felix na isa sa may-ari ng restaurant at gusto nito na si Felix ang mag-supply sa kanya ng mga fresh na isda. Walang alinlangan na tinanggap ni Felix ang trabaho dahil alam niyang malaki ang kanyang kikitain kapag naging supplier siya ng isda. Nagsimula si Felix na mag-supply ng bulto-bulto na isda sa may-ari ng restaurant. Ang kanyang naging negosyo ay mas lalong umangat at lumaki. Pero habang tumatagal, ay nalaman na ni Felix ang totoong rason kung bakit kinuha siyang supplier ay para lamang inisin si Aaron ng kanyang bagong amo. Dahil magkaaway ang dalawa at nais niyang inisin si Aaron gamit si Felix. Hindi nagustuhan ni Felix ang rason ng kanyang bagong amo kung bakit siya binigyan nito ng trabaho. Ngunit nakita niya kung gaano kalaki ang pagbabago ng kanyang buhay dahil sa kanyang naging trabaho, kaya't pinalagpas niya na lamang ito. Dahil minsan ay nakakatulong pa siya sa kanyang mga kapwa mangingisda dahil kapag kulang ang isda na kanyang mga nahuhuli, kumukuha siya sa kanila ng mga pwede niyang idagdag na paninda na dinideliver niya sa mga restaurant. Kaya sobrang laki pa rin ang pasasalamat niya sa kanyang bagong amo. Kahit hindi niya nagustuhan ang rason nito kung bakit siya nito kinuha bilang supplier. Pero naiintindihan naman niya ni Felix dahil alam niyang marami rin ang naiinis sa ugali ni Aaron. "Dito ka na pala nagtatrabaho saad ni Aaron habang pinagmamasdan ng dati niyang sinusupply ng isda. Dati ay si Aaron ang nagsusupply ng isda dito. Ngunit dahil hindi sila magkasundo ng may-ari ng restaurant, ay tinanggal siya bilang isang supplier. "Oo, masaya ako na tinigil mo na ang mga ginagawa mo sa mga mangingisda." Nakangiting wika ni Felix dahil masaya siya para kay Aaron dahil unti-unti na itong nagbabago. "Alam ko na kailangan ko ng baguhin ang ugali ko kasi kapag ipinagpatuloy ko pa rin ang ganoong ugali ko, hindi ko alam kung saan ako pupulutin. Kaya maraming salamat sa lahat dahil kahit ganoon ang naging ugali ko sa inyo, ay trinato niyo pa rin ako na maayos at hindi kayo naging masama sa akin." Nagpatuloy pa ang pag-uusap ng dalawang dating magkaaway hanggang sa nagpaalam na nga si Aaron. Masaya si Felix para kay Aaron dahil paunti-unti na itong inaayos ang kanyang buhay. Tinigil na rin ng binata ang paninira ng mga gamit ng mga mangingisda at sinimulan ng ayusin na lamang ang kanyang buhay at hindi na maging pabigat pa sa iba. Habang si Felix naman ay naging masaya sa kanyang bagong trabaho dahil lahat ng kanyang nahuli na isda ay agad na binibili ng kanyang para sa restaurant na sinusupply niya. At kapag kulang ang kanyang mga isda na nahuli, ay kumukuha siya sa kapwa niya mga isda. Alam niya na sa maliit na paraan ay natutulungan niya ang kanyang mga kapwa mga isda kasi lagi nang nauubos ang kanilang mga paninda. Hindi man ito maubos sa pangpang o sa mga palengke, pero sa tulong ni Felix ay naibebenta nila ang kanilang mga isda sa pinagsusupply niya. Ang bagong amo ni Felix ay mabait sa kanya, kaya wala na siyang ibang mahiling pa kung hindi ay sana ay magtagal siya sa kanyang bagong trabaho. Dahil simula nang kinuha siya bilang bagong taga-supply ng isda, ay nagsimula nang maging maayos ang kanyang buhay. Hindi na muling naghihirap pa si Felix dahil ang kanyang income ay dire-diretso na. Hindi katulad ng dati, nakakaunti lamang ang kanyang nagiging tubo sa kanyang mga paninda. Pero ngayon ay sobrang laki na, kaya sobrang laki rin ang pasasalamat niya sa kanyang ama. Tuluyan nang hindi nang gulo si Aaron sa kanila. Bagaman hindi na ito ganun kayaman tulad ng dati, pero naging maayos naman ang buhay nito dahil nagbago na ito ng tuluyan. Wala na itong sinabi kung ikukumpara ang laki ng kita ni Felix sa kanya. Pero ganun pa man, ay hindi na gumanti pa ang mga mangingisda. At hindi rin naman naisipan pa ni Felix na gantihan ng kanyang dating kaibigan at ang kanyang naging dating kaaway. Ang mahalaga sa kanila ay maging maayos lamang ang kanilang pamumuhay nang walang nanggugulo at walang naninira at walang nagpapahirap o nagpapabigat man lang sa kanila. Sapagkat para sa kanila, masaya at masarap na ang simpleng buhay, lalo na kung wala kang inaargabyadong tao. Dito na po natatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. Anong aral ang inyong napulot sa ating kwento sa araw na ito? Comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. Kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakikita ang subscribe button at bell notification button para palaging updated sa mga bago nating upload na katulad nito.
So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.